250. Hindi ko lang alam kung magkano ngayon. China, ayan lang pang nakadya ko. Dito sa kala ko bumaba na ito. Nabubulog din naman kasi. Ito pa sa'yo pa? 250 pa rin. 250 pa rin daw yung kamatis. Kala ko bumaba. Siguro ayan. Wala pang ma-harvest kaya ganun. O mga baby pa yung mga nag-harvest, nag-bakasyon pa. Pero pagdating ng mga ano ito, mga February sa nabalitaan mo ano, tatapon nila yung mga kamatis kasi dami binabaran sila sa palengke. Magkano yung Winda eh? Yung 105.
Pwesto na pang 1 kilo. Ado din sa patay. Hindi lang. Hello mga kalola, kararating ko lang po, galing akong namalingke. Akala ko'y mura na yung bilihin kasi natapos na yung Pasko at saka bagong taon. Pero ganun pa rin pala. Ganun pa rin ang presyo ng kamatis o sili na pansigang. Ganun pa rin ang presyo niya. Napakamahal pati isda. Kaya yung napamili ko lang, kunti lang kasi napakamahal pa rin. Grabe na talaga ang presyo ngayon ng bilihin. Sobrang napakamahal. At kailangan talaga natin ay magpalit na ng presidente dahil ang presidente walang pakialam. Walang pakialam sa mga mahihirap na katulad natin. Kaya sa susunod na butuhan, pag-isipan talagang mabuti kung sino yung ibubuto natin. Dahil napakawalang kwenta ngayon ng presidente. Masyadong makasarili. Nagpapayaman lang. Wala siyang pakialam sa mga mahihirap na naghihirap lalo kasi sobrang napakamahal ng bilihin. Kaya sa susunod mga kalula, pag-isipan natin ang ating ibuboto. Huwag tayong maniniwala sa kanilang mga sinasabi at puro pangako. Puro pangako, puro bulaklak lang ng dila ang kanilang mga sinasabi. Napakawalang kwenta, puro makasarili lang ang presidente ngayon. Walang ginawa kundi mag-abroad na mag-abroad. At ang PhilHealth ngayon, walang laman. Pati yung lahat kurakot ang ginagawa. Walang paggilos sa mamamayan kung paano pababain ang mga bilihin. Kaya mga kalula, pag-isipan natin mabuti ang ating iboboto. Ating pag-isipan ng mabuti na kung makakatulong ba sa mga mahihirap ang ating iboboto.